Alright mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ito na yung sinabi ko kanina na mayroon ng reaksyon si Donald Trump mismo, ang presidente ng Amerika, Donald Trump, sa nangyaring pag-back out or pagbagsak ng negosasyon, total collapse ang tawag ng negosasyon na sana ay maganda ang kahintulutan ito, ngunit hindi nakikinig ang grupo ng IRGC o ang kanilang delegasyon na makitid ang mga utak. Siguro ang utak nila ay ganito lang, parang itlog lang ang laki ng utak nila. Baka mas matalino pa yung mga aso nyo sa utak niya sa utak nitong mga IRGC. Kasi nga doctrinated sila, parang parot na ibon na tinuturuan pagsalita. At yun lang talaga ang kayang maisip nila, wala na, hindi na pwedeng mabago yung pag-iisip nila, talagang gera. Death to America palagi ang chinachant itong mga IRGC. Hindi na mababago yan, walang negosasyon kahit meron, kasi ang gusto nila yung kanilang mga kondisyones ang masusunod na hindi pwede. Di ba, mantagin nyo alisin lahat ng sundalo sa Middle East, pati na yung sa Saudi, lahat ng base sa Middle East isara daw at magsiuwian ng mga Amerikano. Sinong Punsyo Pilato na mag-utos sila niyan kay Trump? Sino ba sila? Meron ba silang cards na natira? Sa 4 na alas, wala na silang alas. Ang natira sa kanila ay joker na lamang, wala nang alas. Baka meron pang jack, kahit queen wala na Joker na lang talaga ang natira sa kanila. Ito yung kanilang mga opisyal ngayon na mga joker. Di ba? Kasi ayaw nilang mapahiya sila pagbalik sa Iran. Kaya umayaw sila sa negosasyon na napakaganda sana Kapag baguhin nila ang regime, tutulong ang Amerika na may tayo muli ang Iran. Ngayon kung ayaw nila, ready ang Amerika para bombahin sila. Nandiyan na, nakareload na sa aircraft carrier ang malalakas na mga missiles ng Amerika na talagang pang final attack na yan. Yan siguro ang hindi alam ng IRGC. Tsaka hindi sila takot mamatay. Kasi pag mamatay daw sila, mayroong 7 asawa na magaganda sa langit na mga birhin. Baka matulad sila kay Kaminihan na punta sa impyerno, di ba? Yung vlog ko kanina. Hay nako mga kababayan. Ang kitid-kitid ng utak. Kaya ito si Presidente Trump atin pakinggan Defeated their Navy, we defeated their Air Force, we defeated their anti-aircraft, we defeated their radar, we defeated their leaders are all dead. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it. Ang gawin ngayon ni Trump ay kanina pa lamang nilinis na nila. Meron ng minesweeper ang Strait of Hormuz. Pumasok doon mismong 2 destroyer ng Amerika. Walang humarang ni isang speedboat na Mosquito ang tawag, wala. At walang sumabog na isa sa sea mines dahil nilinis ito ng mga minesweeper ngayon na tinatawag na mga Ulysses. Yun mga drone na maliliit lang yun na drone na bagong gawa ng Amerika. Kaya, ay nako, kapag nakapasok na dyan ng aircraft carrier, wala na. Nandyan pa kahit Israel lang bubomba sa Iran tapos na Kasi susuplayan naman ng Amerika talaga ang Israel ng mga GDAM, mga GBU, bunker buster bomb. Susuplayan ng Israel ng Amerika. Kasi ang Israel ay parang may immunity na yan sa gira Wala nang makakapigil pa sa Israel. Kahit UN, hindi nila mapipigil si Netanyahu. Grabe ang revenge ni Netanyahu. Sabi nga ni Netanyahu noon, pagkatapos na atakihin ng Hamas ang, di ba, kinidnap yung mga babae na nagparty, pinagre-rape ng mga Hamas na proxy ng Iran, utos yun ni Ayatollah Okay, napasok nga nila ang Israel noon, pero pagbalik ng Israel, grabe ang ganti ng Israel. Hanggang sa ngayon, hindi talaga titigil ang Israel hanggat hindi maubos yung mga ulupong dyan na mga demonyo ang pag-iisip. Kasi threat palagi yan sa Israel araw-araw, lalo na yung kanilang mga proxy na Hamas. Ang Hamas tapos na Ang Hezbollah na lang ang meron pa. Ang Yemen ay parang lang yung mga Yemeni. Parang pag ganun lang yung Yemeni. Kung may pera, magtrabaho sila. Kung walang pera,
Ngayon kasi medyo mahina ng sweldo ng mga Yemeni, yung mga Houthi. Mahina ng sweldo, kaya hindi kumikilos ang Houthi. Doon sa Hezbollah, medyo may sweldo pa doon. Sa Hamas ay parang wala na rin eh. Wala na nga. Wala nang baraha, they don't have the card, sabi ni Trump. Wala silang Navy, wala silang Air Force, walang anti-aircraft, walang submarino, walang sundalo. Mga apo na lang nila, di ba? Mga apo. Yung maliliit na batang tinitrain ngayon para magkipaggira sa itong sagira sa kalupaan. Mga kababayan. Nakakahiya, di ba? Dahil lang sa pride, tsaka sa doctrine na walang surrender, ay gagawin nila yan hanggang maubos sila, mga kababayan. Okay, so balik tayo kay Donald Trump. Sabi ni Donald Trump ay linisin ko ang Hormuz, buksan ko yan para sa international na mga barko na makabilid yan. Kasama na yung mga duwag, sabi ni Trump, kasama na yung NATO na mga duwag na hindi tumulong. Numero unong bumili ang Greece nung pagbukas na una na araw ng Hormuz. Ang barko ng Greece ang unang bumili diyan. Tsaka isa pang European na bansa ang unang bumili. European yun eh. Kasama yun ng NATO. Kaya NATO ang nagikinabang sa ginagawa ni Trump. Tapos yung mga bayag nila ngayon, yung mga itlog nila, ay umurong eh. Umurong, parang Jolene na lang ang laki. Kasi mga bading eh. Kulang na lang magpa-opera yan para papalitan yung ari nila. Mga bading yung mga ano dyan eh, dyan sa NATO. Yung mga leader nila dyan, may lahing bading yan. Kaya hindi sila sumasama kay Trump. That are getting a lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. One other thing that's happening. Kahit saan tingnan na anggulo, we win. Meron bang hindi nanalo na ubos na lahat ng general ng IRGC, patay na yung kanilang supremo, pangalawang supremo, patay na rin. Ibabaon na eh, naka-ventilator na daw eh. Sabi sa news ng isang Indian channel ay naka-ventilator na yung bading na supremo. At yun na lang ang iniintay na matanggal yung ventilator, isama na daw yung paghukay, migdat paglibing sa kanyang tatay. Isabay yun eh, yung dalawa. Kaya itong mga news na pinapakalat nila, buhay pa si Mujtaba, wala na yan. Kumatos na yan, yan ay sleeping dead na yan. Hindi na yan nabubuhay, durog na durog yan eh. Dahil sa bomba. Kaya sabi ni Trump, panalo na kahit anong stand point tingnan, anong anggulo tingnan, panalo ang Amerika. Sino bang hindi manalo? Wala na nga kayong general eh, ubos na. Wala kayong Air Force, wala kayong Navy, wala kayong submarino, wala kayong infantry, wala kayong artillery, walang eroplano. Paano kayo manalo niyan? Ang bomba nyo sa Hormuz, wala na eh. Nilinis na, o anong gagawin nyo? Diba? Kung hindi kayo natakot mamatay, eh bahala kayo. Ayaw niyong sumuko eh. Mga gunggong, pinahirapan niyo ang buong mundo dahil sa krisis na ito ng oil, kaya akala nyo maligaya ang mga tao sa ginawa nyo. Tapos gusto pang sisihin itong mga gunggong na channel diyan sa Middle East, lalo diyan sa India. Daming channel diyan na tumitira kay Trump eh. Si Trump daw yung nag-umpisa ng gulo eh. Talantado talaga ng mga utak. Kaya pasalamat tayo, merong isang matapang na presidente, pinaglalaban lahat basta't demokrasya. Kasama na tayo dyan mga Pilipino, pinaglalaban tayo ni Trump. Maraming salamat kay Trump. Balik tayo sa kanya. Is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else. And it's a pretty beautiful thing to see. What about the Iran's assets in other countries? We're going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran.
We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. Bomba na yung mga parang COVID-19 na mga virus, yung may mga spike na bilog na bomba. Yung mga water boats na naghuhulog pala noon, ubos na, pinasabog na ng Amerika. Kaya wala nang naghuhulog. Mine sweeping na wala na, malinis na talaga mga kababayan. Nananakot na lang ang Iran na marami pang bomba dyan, wala na. Sino bang tarantado na ibaon pa yung bomba sa ilalim ng seabeds? Wala na. Tinatalian lang yan ng ng kadena. Wala na, malinis na. Kaya anytime from now, ay pwedeng malayang mapasok yan ng Amerikana, walang haharang. Anong gagamitin nila? Basuka? Wala na nga silang missiles na Hindi na nila mailabas sa mga tunnel yung missile, sarado na Tsaka yung mabuksan yung mga nasaradong tunnel na yun, makikita yun sa satellite, bumumbahin na naman yun. Kaya wala na talaga silang magawa. Sabi ni Trump, kukuha siya ng ilang barko na gasolina dyan sa Kharg Island, dadalhin niya pabalik sa Amerika. Sabi niya kanina Siyempre, ang laki-laki ng gastos ni Trump, yung mobilization, di ba, ng lahat ng kanyang trupa, pati mga assets, mga sasakyan, eroplano, barko, submarino. Of course, gumagamit ng enerhiya yun. Tsaka ibinta na yung iba. Di ba, ng gasolina, mahal yan Tsaka ang NATO, sa Amerika na bibili yung NATO sabi ni Trump. Dito na kayo bibili, walang bomba dito sa Amerika. Mga duwag kayo. Okay, tapusin na natin ang video. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating whether we make a deal or not. Makes no difference to me. Or not, it doesn't make a sense to me. Walang epekto yan. May deal o walang deal, wala. Basta't kung ano ang plano ng Defense Department ng Amerika at ni Trump, susundin nila yun. Stage by stage ang plano na yun Kaya tatapusin talaga nila yun. At kapag nakamit na yung lahat ng nasa lista ng kanilang pag-atake kung anong gagawin, pag natapos na, tsaka mag-withdraw ang Amerika. At kawawa yung mga IRGC dyan dahil hahantingin yan ng mga zombie. Yung mga kamag-anak ng kanilang mga pinaslang, di ba? 37,000 pala ang namatay nung protest. Hahantingin sila ng mga kamag-anak na yun. Pasukin sila kahit saan sila magtago ng mga lungga. Papasukin talaga sila ng mga zombie na yun. Zombie ang tawag ko kasi marami, herds. Marami yan atakihin ka talaga. Kung malaman kung saan yung bahay mo, susunugin talaga yan. Kasi wala na silang military. Pag alis dyan ng Amerika, wala na talaga yan. Wala nang naka-uniforme dyan na IRGC. Lahat yan magpalit na yan ng damit. At yan na yung pagkakataon ng mga sibilyan na makaganti. Matutulad yan kay Saddam Hussein, binibitay lahat ng opisyalis noon sa Iraq. Ng mga Iraqi mismo. Okay, anong masasabi niyo dito mga kababayan sa sinabi ni Trump? Whether may negosasyon o wala, it doesn't make a sense to him. Walang kakwenta-kwenta. At anytime from now, ano man ang gawin ni Trump, sabi niya ay magagawa nila, walang makakapigil. Sino ba namang pipigil? Wala na nga Wala na yung mga sinasabi diyan ng mga kung ano-ano. Propaganda na lang yan ng mga news channel nitong Iran kasi maraming siniswelduhan ng news channel itong Iran. Propaganda na lang yan mga kababayan. Kung kayo nakapanood na, meron pa silang mga kung ano-ano, wala na talaga. Maniwala kayo sa akin, wala na. Mismo si Donald Trump ang nagsabi niyan. Hindi ito, hindi ito fake news Alright, so magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. At sa aking mga avid followers, ako'y nagpapasalamat sa palaging supportan nyo sa ating channel. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.